daily reading 3759, 3760, and 3761. Panoorin niyo po yung unang dalawang episode at maiintindihan niyo ang dire-diretso na sequence ng episodes ko. Una, Mystique. O, di ba? Pangalawa, Play. Pangatlo, ay, may love na lumabas. So, ibig sabihin, marami sa inyo may problema sa puso. Ito na naman tayo. Okay. Kasi, yung Mystique is full of magic, full of miracles. Ito yung paniniwala, pagtitiwala, and psychic abilities. Psychic abilities. Ibig sabihin, yung iba sa inyo na nagkakaroon ng up and down na problema na parang malulunod, no? Sa relasyon na parang walang pakialam or parang walang pag-asa. Alam nyo yung relasyon na parang may banta. Banta na iiwanan kayo, tatalikuran kayo, hihiwalayan kayo, i-divorce kayo, i-aanal kayo. Alam nyo yon? Ito yon. So, ibig sabihin, pinaglalaruan kayo dahil dito sa love na ito. So, kung ikaw yung tipo ng tao na alam mo na yung dahilan is may mga taong mapanira. Una yan. Ayaw sa pagsasama ninyo. Pangalawa, yung ibang problema is nagkakaroon ng third party. Yung ibang problema is nagkakaroon ng tawag nito kulam, gayuma. Ito yun. So, kung meron kang mga ganitong problema na parang aangat, malulunod ka at hindi ka sigurado, kapag nasa ganito kang stage ngayon, gawin mo na lahat ng kaya mong gawin para maproteksyonan ang inyong relasyon. Gawin mo na ang lahat para madepensahan mo ang sarili mo. At proteksyonan mo na hindi ka hiwalayan, hindi ka talikuran, hindi ka bababayaan. Kasi kung hindi mo yan gagawin ngayon at magsasayang ka pa ng ilang araw, pagsisisihan mo. Dahil yung vibrations dito, ibig sabihin, may nagla-love spell, obsession spell, at meron ding mga tao na nagdadasal na magkahiwalay kayo, magkalayo kayo, at kung ano-ano pang mga dahilan. So, siguro, ramdam mo rin yan. So, kung may mga tao na nagsusulsul sa boyfriend mo, sa asawa mo, sa ka-live-in mo, nahiwalayan ka, tigilan ka na, kung ayaw mong mawala yung taong mahal mo, yung mga taong taga-sulsol, yung mga taong nakikialam, yun yung una mong tanggalin. Kasi kapag wala sila sa circle ng mahal mo, wala ka rin po problemahin. At yung huli mong aayusin is yung sarili mo. Kung alam mo sa sarili mo na may kasalanan ka kung bakit ka hihiwalayan, iiwanan, ipagpapalit at tatalikuran, iritual mo din sarili mo para magkaroon ka ng panibagong yugto at pag-asa na kaya mo pang i-recover ang lahat. 'Di ba? Sasabihin mo sa Diyos minsan sasabihin mo, itataya ko lahat, wag lang niya akong iwan. Ibibigay ko lahat, wag lang niya akong iwan. Ang tanong, kapag nagparitual ka at nahuli ang lahat-lahat ng dahilan kung bakit kanya iiwanan, gagawin mo ba lahat? O pababayaan mo na lang? Kasi, ikaw yung kawawa dito 'Di ba? Itong mga tao na gumawa ng psychic abilities laban sa kagustuhan mo,
Ibig sabihin, itong mga tao ay nagla-love spell, obsession spell, money magic, ganon. Kawawa ka dun. Kasi alam mo kapag may perang involved, ito uulitin ko. Kapag nanghiram ka ng pera sa Bombay at hindi mo binayaran, isang karma cycle ang katumbas nun. So, kapag nanghiram ka halimbawa 5,000, 10,000 pataas, yung karma mo dun 10 taon. So, alin yung gagawin mo? Ipapatanggal mo yung karma na yan sa halaga ng ritual o titiisin mo ang 10 taon ng paghihirap? Isang Bombay lang yan. Paano kung yung inutangan mong Bombay 3, 4, 5? Ibig sabihin, yung 10 taon times 5 kung 5 yung Bombay na inuutangan mo. So hanggang apo magsasakripisyo dahil sa'yo. So kung gusto mong gumaan ng takbo ng buhay mo, ipa-cleansing mo, ipaputol mo ang karma. Nang sa ganun, makahingi ka ng tawad sa mga pinagkakautangan mo at magkaroon ka ng pagkakataon na makabayad dito kahit paunti-unti. Ang pinakamahirap, kung yung inutangan mo ay namatay na. Dahil baon hanggang libingan, ang ritual at ang sumpa na hindi ka uunlad sa buhay mo hanggat hindi ka nagkakaroon ng kabayaran. Kapag namatay na siya, di ba hindi na niya mararamdaman yung pera na binayad mo? Ang nakakatakot doon, kung bago siya maputulan ng hininga, ay nabanggit ng puso't isipan niya na aabot ka din sa kamatayan kapag hindi mo naabutan, nabuhay siya at nagbayad ka. Ganun kahirap yung mga tao. So, ngayon, kung yan, gusto mong putulin, ay mas matagal dahil patay na. So, kaya ako sinasabi, hanggat nasa tabi mo pa ang asawa mo, nobyo mo, live-in mo, gawin mo na lahat ng proteksyon na kaya mong gawin. Kasi mas mahirap at mas matagal ang ibang proseso. Lalo na kung may kalaban ka. Okay? So, proceed tayo sa special episode natin. Thank you!